Isang dagsa ng mga pirmahan ang sumunod matapos buksan ang NBA free agency negotiating window. May mga pangunahing players na lumipat ng teams habang ang iba naman ay nanatili. Hatid ng Sportsnet ang lahat ng galaw sa panahon ngayong taon sa NBA free agency. Forward Josh Okogie, pumirma ng 1 taon na kontrata sa Houston Rockets. Patuloy sa pagdagdag ang Rockets ngayong off-season at kinuha siya bilang solidong depensibong pyesa. May average siyang 7 puntos, 2 rebounds at 1 steal sa 40 laro noong nakaraang season. Center Christian Coloco, pumirma ng 2-way deal sa Los Angeles Lakers. Ang former center ng Toronto Raptors ay nagkaroon ng blood clot habang nasa team dahilan upang hindi siya makalaro noong nakaraang season. May average siyang 2 puntos, 2 rebounds at 9 na minuto sa 37 laro para sa Lakers noong nakaraang taon. Guard Chris Manon, pumirma ng 2-way deal sa Los Angeles Lakers. Ang 6'5" guard ay tumulong sa Golden State Warriors na magtala ng 3 panalo sa Summer League. May average siyang 11 puntos sa 50% na shooting. Hindi siya napili ngayong taon sa NBA draft. Guard Chris Paul, pumirma sa Los Angeles Clippers. Matapos maglaro ng 82 laro para sa San Antonio Spurs noong nakaraang taon, papasok si Paul sa kanyang ika-21 season bilang suporta sa Clippers na may hangaring maging kampeon. Si Paul, 40 taon, ay may average na 8 puntos, 7 assists at 1 steal sa kanyang tanging season kasama ang Spurs. Guard Marcus Smart, pumirma ng 2 taon sa Los Angeles Lakers. Umaasa ang team na maibalik ni Smart ang kanyang dating forma bilang Defensive Player of the Year matapos ang isang season na puno ng injury kasama ang Memphis Grizzlies at Washington Wizards. Guard Yuki Kawamura, pumirma ng 2-way deal sa Chicago Bulls. Siya ay isang 5'8" guard mula Japan ay agad na naging paborito ng fans habang nasa Memphis Grizzlies. Si Kawamura ay mabilis na napabilib ang Bulls matapos gumawa ng 20 puntos at 10 assists kontra Utah Jazz sa Summer League. Guard Damian Lillard, pumirma ng 3 taon sa Portland Trail Blazers. Babalik siya sa team na pinaglaruan niya sa unang 11 season ng kanyang career matapos ang 2 taon na paglalaro kasama si Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks. Nasugatan siya sa Achilles sa unang round ng playoffs laban sa Indiana Pacers. Guard Bradley Beal, pumirma ng 2 taon sa Los Angeles Clippers. Iiwanan ni Beal ang 2 taon ng pagkadismaya sa Phoenix Suns upang sumali sa isang veteranong team sa Los Angeles. Nag-average siya ng 17 puntos at 3 assists sa 32 minutong paglalaro noong nakaraang season. Guard Jalen Williams, pumirma ng 5 taon sa Oklahoma City Thunder. Sa pagpirma ni Williams sa 5 taon na rookie max extension, na lock-in ng OKC ang kanilang championship caliber Big 3 hanggang susunod na 5 taon. Ang 24 na taon ay nag-average ng 21 punto, 5 rebound at 5 assist at napili sa kanyang unang All-Star selection. Guard Devin Booker, pumirma ng 2 taon sa Phoenix Suns. Matapos pirmahan ng max deal, si Booker na ngayon ang magiging pinakamataasang sweldo sa kasaysayan ng NBA na may average na $72 milyong bawat taon. Siya rin ang may pinakamaraming naitalang puntos sa kasaysayan ng Suns at may pagkakataong dagdagan pa ito sa bagong kontratang ito. Center James Wiseman, pumirma ng 2 taon sa Indiana Pacers. Bumalik si Wiseman sa Pacers matapos ang kanyang season ay natapos agad sa Oktubre dahil sa Achilles injury matapos lamang ang isang laro. Noong 2 taon na ang nakalipas, nag-average siya ng 7 puntos at 5 rebounds sa 63 laro kasama ang Detroit Pistons. Forward Paolo Banchero, pumirma ng 5 taon na extension sa Orlando Magic. Sa pagpirma sa kanya, na lock-in ng Magic ang kanilang core para sa hinaharap at mukhang handa na silang lumaban sa Eastern Conference. Ang former first overall pick ay nag-average ng career high na 25 puntos, 7 rebounds at 4 na assists noong nakaraang season kahit na ito'y pinaikli ng injury. Guard Kyle Lowry, pumirma ng 1 taon sa Philadelphia Sixers. Matapos ang kanyang ika-38 taong season sa Philadelphia, muling pipirma siya sa kanyang hometown team para sa posibleng huling taon niya. Nag-average siya ng career low na 3 puntos at 2 assists nung nakaraang season. Center forward Moritz Wagner, pumirma ng 1 taon sa Orlando Magic. Babalik siya sa Orlando matapos ang breakout season na naputol dahil sa ACL injury. Ang German big man ay nag-average ng career high na 12 puntos kada laro habang nag-shoot ng 56% mula sa field bago ang injury noong Disyembre.
Muling makakasama niya ang kapatid na si Franz Wagner sa isang promising na Orlando squad. Center Jackson Hayes, pumirma ng isang taon sa Los Angeles Lakers. Babalik ang 7-foot center sa LA matapos siyang maging starter noong nakaraang season at gumawa ng career best na 72% mula sa field. Center DeAndre Ayton, pumirma ng 2 taon sa Los Angeles Lakers. Napunan ng LA ang kanilang kakulangan sa sentro sa pamamagitan ng pagkuha kay Ayton. Ang former first overall pick ay may career average na double-double. Guard Spencer Dinwiddie, pumirma ng 1 taon sa Charlotte Hornets. Si Dinwiddie na 32 taon ay magdadagdag ng karanasan at scoring para sa Hornets na naghahangad makabalik sa playoffs sa unang pagkakataon mula pa noong 2016. Guard Treman, pumirma ng 3 taon sa Charlotte Hornets. Mananatili si Man sa Charlotte matapos siyang makuha noong nakaraang taon ng Pebrero mula sa Oklahoma City Thunder kapalit ni Gordon Hayward. Guard forward Duncan Robinson, pumirma ng 3 taon sa Detroit Pistons. Pinalitan ng team ang ilan sa kanilang shooting na nawala sa free agency sa pamamagitan ng pagkuha kay Robinson sa isang sign and trade kasama si Simon Fontecchio papuntang South Beach. Center forward Larry Nance Jr., pumirma sa Cleveland Cavaliers. Babalik si Nance sa Cavs matapos ang kanyang pinakamagagandang season sa Cleveland mula 2017 to 2021. Guard Gary Harris, pumirma ng 2 taon sa Milwaukee Bucks. Sumali siya sa Bucks sa isang 2 taon na deal na may player option sa pangalawang taon matapos ang steady na pagbaba ng performance niya sa nakaraang 4 na season sa Orlando. Center Miles Turner, pumirma ng 4 na taon sa Milwaukee Bucks. Dinagdag ng team si Turner na itinuturing na isa sa nangungunang stretch bigs sa NBA, mahusay sa rim protection at 3-point shooting. Forward Guershon Yabusele, pumirma ng 2 taon sa New York Knicks. Dinagdag ng team ang French forward matapos ang matagumpay na pagbabalik niya sa NBA kasama ang Philadelphia Sixers noong nakaraang season. Nag-average siya ng 11 punto at 5 rebound. Guard Shai Gilgeous-Alexander, pumirma ng 4 na taon na extension sa Oklahoma City Thunder. Nilagdaan ng Canadian superstar ang pinakamalaking deal kada taon sa kasaysayan ng NBA pagkatapos maging NBA champion. Siya ang ika-4 na player sa kasaysayan ng liga na nagwagi ng MVP, Finals MVP, scoring title at championship sa parehong season. Guard Kyrie Irving, pumirma ng 3 taon sa Dallas Mavericks. Kapag tuluyan nang nakarecover mula sa ACL injury na nagpahinto sa kanyang season, magbabalik siya sa court bilang kakampi ni na Anthony Davis at Cooper Flagg sa ilalim ng bagong kontrata. Center Steven Adams, pumirma ng 3 taon sa Houston Rockets. Matapos hindi makapaglaro noong nakaraang season, bumalik ang 31 taon sa Rockets at nag-average ng 22 minuto ng paglalaro, 5 puntos at 6 na rebounds kada laro noong nakaraang taon. Guard Fred VanVleet, pumirma ng 2 taon sa Houston Rockets. Babalik siya sa binuong Rockets team kasama ang mga All-Stars na sina Kevin Durant at Alperen Sengun. Tinanggihan ng Houston ang kanyang $44.9 million player option. Center forward Naz Reid, pumirma ng 5 taon sa Minnesota Timberwolves. Ang former 6th man of the year at paborito ng fans ay mananatili sa Minnesota sa mas mahabang panahon matapos ang isa pang produktibong season mula sa bench. Forward Julius Randle, pumirma ng 3 taon sa Minnesota Timberwolves. Bumaba ng husto ang produksyon ni Randle sa kanyang unang taon sa Minnesota kumpara sa kanyang 5 taon sa New York Knicks. At ang panghuli ay ang step back killer guard na si James Harden. Pumirma siya ng 2 taon sa Los Angeles Clippers. Tinanggihan niya ang kanyang $36.3 million player option sa Clippers at pumirma na lang ng bagong 2 taong kontrata. Maaari siyang mag-opt out muli sa summer ng susunod na taon ayon sa Associated Press.